Sa huling tala ng PNP o ng Philippine National Police, nasa 4 na po ang bilang ng kaso ng mga ligaw na bala. Ang problema, mismo ang pulis aminadong napakahirap matukoy kung sino ang mga nasa likod nito. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, sabi ng PNP, kakailanganin daw ang siyensya para malutas itong mga kaso ng stray bullets o mga ligaw na bala. Inalam natin kanina kung ano-ano itong mga capabilities na meron ang PNP para malutas ang ganitong mga kaso. Hindi imposible pero hindi rin magiging madali. Ito ang naging pahayag ng Philippine National Police sa kung mauhuli ba ang mga salarin sa indiscriminate firing o pagpapaputok ng baril na kumitil sa buhay ng 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Elia. Dinayo namin ang Firearms Identification Division ng PNP sa Campo Crame kung saan pinag-aaralan mula identity ng may-ari ng bala hanggang sa lokasyon ng shooter nang siya'y magpaputok. Bago ka mag-conduct ng examination, we try to determine we are to determine the entry bullet hole and exit. Kailangan kasi natin tusokin yun ng parang rod para ma-extend natin yung buwan. Okay, halimbawa po, dito ang tama, may butas siya ngayon, makikita mo. Pag itusok mo ngayon yan, pasok doon sa actual na butas ng bala, malalaman mo kung saan galing. Halimbawa, pag ganon. So, ibig sabihin, ang bala pa ganyan. Pag ganyan, ang bala pa ganon. Diba? Sa tulong ng device na angle finder, agad-agad daw na matutukoy ang anggulo ng entry o exit ng bala sa katawan ng biktima. Pero umpisa pa lang daw ito ng palaisipan kung nasaan at sino nga ba ang bumaril. Kahit tukoy na ang direksyong pinanggalingan ng bala, kailangan pang alamin kung gaano kalayo ang shooter. Pataas ba, derecho o pababa ang pagpapakawala niya ng bala at kung tutugma ito sa anggulo ng entry o exit wound ng biktima. Pero pagka sabihin mo kung saan ang position, possible position ng tao pwede, kung saan doon banda. Pero kung sakaling approximate distance, mahirapan tayo din. Sa huling tala ng PNP, umabot sa 4 na po ang bilang ng kaso ng ligaw na bala sa pagpapalit ng taong ito. Wala pang nauhuli. Noong pagsalubong sa 2012, may mga narecover ding basyo ng bala. Isinailalim ang mga ito sa Integrated Ballistic Identification System o IBIS, kung saan sinusuri ang bawat hibla ng bala para malaman kung sino ang may-ari ng baril. Ang naging resulta, walang kaparehas doon sa mga markings na naka-encode sa database. Meaning to say, wala sa mga, or ito yung mga loose firearms. Ang problema pa, mula sa 1.2 milyong rehistradong baril sa bansa, mahigit 70,000 baril pa lamang ang na-encode sa database ng IBIS. Hindi pa kasama sa mga bilang na ito ang libu-libo umanong loose firearms o mga hindi rehistradong armas. Meron po kuha ng gobyerno, lahat ng loose ay kagaya ng amnesty program ng kanyang executive order na lahat ng loose firearms ay ipa-license. Kasi paglilinaw pa ng PNP, itong mga ballistic at mga forensic na procedures na nabanggit natin ay isang bahagi lamang ng kabuuan ng investigation na kanilang gagawin. Papasok pa rin daw dito at kakailanganin talaga yung tinatawag nila na old-fashioned police work. Jessica? Alam mo, yun ang hindi ko maintindihan, Cedric, kasi nga, of course, posible through science na ma-establish kung sino talaga ang nagpaputok ng mga ligaw na bala na yan. Pero ang hindi ko maintindihan, tayong mga Pilipino, kilala natin ang ating mga kapitbahay. Alam natin kung sino, imposibleng hindi natin alam kung sino-sino yung mga may baril. Kasi usually yung mga may baril, pinapangalandakan nila yan, pinagyayabang nila na may baril sila. Either pangyabang o panakot, di ba? So, sa mga maliliit na neighborhood, katulad nung kung saan nangyari itong mga indiscriminate firing na ito at may mga nabaril na mga bata pa, alam nila tiyak kung sino-sino yung mga may-ari ng baril dyan. Ang suggestion ko, kung mamarapati nila, work through the barangays. Kasi alam naman ng mga tanod dyan, alam ng mga barangay captain kung sino-sino ang mga may baril sa mga lugar na yan. Alam mo, Jessica, particularly itong nangyari kay Stephanie Nicole Elia, napaka-unfortunate. Siguro naman, hopefully, ay mag-guilty siguro kung sino man yung kung may nakakaalaman or hopefully sana kung sino mismo yung nagpakawala ng bala. Ang sinasabi ng PNP, talaga paulit-ulit nila sinasabi
sinasabi, huwag matakot yung public kung merong nalalaman. Siguro ay come forward with the information. Kasi sinasabi rin ng PNP sa atin, high-tech man yung ating yung mga equipment na kanilang ginagamit. May limitations pa rin daw ito at kakailanganin nila yung testimony ng mga taong nakakaalam kung posible makakaalam. Yung unang tanong natin, Jessica, kanina, posible pa ba na malaman kung sino yung mga nagpaputok? Kung tatanungin natin yung mga kamag-anak, dapat malaman. Kung tatanungin natin ang PNP, hindi imposible na malaman. Pero talagang kung ibabase natin sa technology na meron tayo dito ngayon, talagang matatagalan unless merong mag-come forward ng information kung sino, kung nakakaalam, kung meron man, or kung sumurrender mismo yung nagpaputok ng event na yon, Jessica. Okay, kasi pagkaalam na nila kung sino-sino yung mga may barel sa lugar na yon, at may malinaw na suspect kasi na ima-match naman yung mga slug na nakukuha dun sa barel, di ba? Pwedeng physically tingnan yung barel kung napaputok ba ito. Makikita doon kung may powder burns ba yun o may paraffin test na pwedeng isubject itong mga may-ari ng baril na to. Medyo mas madaling ma-limit kung sino-sino yung mga suspect, di ba? Yes, Jessica, at maidagdag natin ASAP sana, kung meron man mga kababayan natin na may balak talaga na magturo kung sino, ASAP, dahil katulad halimbawa doon sa paraffin, Jessica, kung hindi tayo nagkakamali, 72 hours lang bago mag-wear off yung powder doon sa kamay ng kung sino man yung nagpaputok. So, very crucial, very important na agad-agad mapaalam, mapagbigay alam sa mga otoridad kung meron man silang kinalaman sa mga ganitong kaso, Jessica. Okay, dito sa mga lugar na ito, lalo na yung community na kinabibilangan nitong si Nicole, no? Yung barangay captain dyan, doon tayo manawagan. Sana yung mga barangay tanod, yung mga barangay official na nandidiyan, sana tumulong sila para matukoy kung saan ang galing itong bala na pumatay dito sa napaka-inosenteng buhay ni Nicole. Yes, Jessica, tama yan. At lalo-lalo na doon sa mga lugar na populous, maraming populasyon, hindi rin talaga magiging effective kung ano man yung information na makukuha ng scientific information, that is, na makukuha ng ating pulisya kung hindi naman siya ma-match doon sa pwedeng maging testimonya ng mga posibleng naka-witness, Jessica. Maraming salamat, Cedric Castillo.